Good day everyone! Today tuturo ko sa inyo kung paano ba natin maka-cash out or mawi-withdraw yung ating pera from Binance to GCash. Dahil alam nyo naman, meron na balita na mababan nga yung Binance app. So, pwede naman tayo mag-trade gamit ibang platform. Anyway, dito, para nga ma-withdraw natin yung ating pera, kailangan pumunta tayo dito sa may wallet. Make sure na para ma-withdraw nyo yan, hindi dapat currently naka-trade yung inyong pera. Anyway, so dito, iselect nyo lang yung spot, then tap nyo yung transfer. And from transfer, dito makikita nyo yung amount or USDT na i-withdraw nyo. So, dito, ang minimum ay $10. Okay, pwede rin naman natin i-max kung magkano yung laman ng inyong wallet. So, sa akin, $10 muna. As you can see, from 244, naging 234 na lang yung total balance ng ating wallet. Now, itatap natin yung funding kasi dito mapupunta yung ating transfer. And dito, para nga ma-withdraw natin yun, kailangan muna natin i-sell yun sa may P2P. So, para di kayo malito, ilista nyo na lang sa notebook yung mga step by step na ginagawa natin. Now, tap na natin yung P2P. Dito may dalawang option which is buy and sell. Tayo magsisell tayo dahil gusto nga natin mapunta to sa ating GCash. So, kailangan natin ma-convert to sa peso yung ating USDT. So, meron tayong available na 10 and ang reference price nito ay 56.50. Now, kung mapapansin nyo itong express sa taas, pwede nyo i-tap yung arrow para makita natin yung option na P2P. Tap natin yung P2P. Dito may dalawang option, buy or sell. Tayo, kailangan natin munang i-sell yung ating USDT para maging peso. Then, dito ito yung mga listahan ng mga gustong bumili. So, sa kanila natin ibebenta. Yung nasa unahan, ito yung pinakamadaming successful na transaction. So, ito yung ating pipiliin. But before we proceed, gagamit muna tayo ng filter icon para naman ma-filter natin yung method payment. And dito sa may amount, i-convert nyo lang yung USDT na ibebenta nyo. So, 10 equivalent to 500. Kahit hindi naman exact amount yan. So, tap na natin yung confirm. Ay, wait. Hanapin muna natin dito sa payment method yung GCash. Para naman ma-filter at mga puro GCash lang yung makikita natin dito. So, dito yung pinaka nasa unahan nga yung ating pipiliin dahil ito yung pinakamadaming successful yung transaction. Okay, tap na natin yung sell. And tapusin nyo to hanggang dulo mga kabomboms para ma-explain ko din sa inyo yung mga dapat nyong iwasan at mga hindi nyo dapat gawin talaga dito kapag nagbebenta kayo. So dito, itatap na natin all. Minimum talaga dito ay $10 or 10 USDT. And i-add natin dito yung ating GCash. So tap natin yung add button. And dito makikita nyo yung name ng Binance account kung saan nakaregister yung pangalan dyan. Mas mag-inam kung yan din yung makaka-receive ng GCash. Anyway, dito optional lang yung pag-upload ng QR code. And kailangan natin dito ilagay yung mobile number ng receiver. Now, we can tap confirm. At habang loading pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Alright, for security verification requirements, kailangan natin yung passkey. Tap lang natin yung arrow and yung biometric natin. There you go. And ulitin lang natin kapag bumalik ulit tayo dito sa may add GCash. Security verification requirements, na ulit siya. Okay, ulitin lang ulit natin. And there you go. Pag okay na, makikita nyo na agad dito yung GCash. And back ulit tayo doon. Tap lang natin yung arrow. And now, we can tap sell USDT. Tap lang natin yung finish. And may expect natin na dapat ma-receive natin yung payment sa loob ng 2 minutes. And kapag hindi natin na-receive yan, huwag nyong itatap yung, ano nang tawag dito, release payment or release crypto. So, pwede natin itap dito yung message para naman makita natin kung active ba yung buyer. So, dito magsusulat tayo, for example, hi, at titingnan natin kung maka-reply ba si buyer. So, meron pa siyang 14 minutes and 19 seconds. Ayan, ipapaalala nga dito na kailangan ma-receive muna natin yung payment bago natin i-release yung ating binebenta.
And makikita nyo din naman dito yung report button. Kapag di nyo na-receive yan at meron nangyaring hindi maganda, ayan, pwede nyo itap yan. Anyway, so eto na yon. Kung na-receive nyo na, pwede nyo nang pindutin ni I have received and verify the following amount in my account. So, make sure na exact amount din yung na-receive nyo. For security verification requirements ulit, yung passkey natin, okay? And there you go, makikita nyo successfully sold na nga yung ating USDT. So, na-convert na siya sa pera at napunta na nga siya sa ating GCash account. So, ganun lang kabilis mga kabombams magbenta dito sa may Binance. Alright, recap muna mga kabombams para naman mas maintindihan nyo mabuti. From SPAT, yung ating USDT ay tinransfer natin sa ating funding. And from funding, tinap natin yung P2P and naghanap tayo ng buyer. So, itatap natin yung seller doon para mabenta nga natin yung ating USDT. And maghihintay lang tayo ng 2 minutes kapag nakahanap na tayo ng buyer. Tapos, bago natin i-release, make sure na na-receive na natin sa ating GCash account yung equivalent amount sa peso ng ating binenta. Alright, kung meron kayong mga katanungan regarding dito sa may Binance, pwede nyong iwan yan sa my comment section.